Magandang umaga po sa inyo lahat na muli ay kamusta po ang bawat isa sa inyo. Nandito naman po tayo upang ating pong pag-aralan ng mga salita ng Panginoon na kung saan ang Diyos ay patuloy na gumagawa at gumagabay po sa atin. Bago po ang lahat, pakinggan po muna natin ang mga isang awitin mula sa banal na sa biyaya mo'y sapat. Isip ko'y namamangha sa mga pangako mo at sa biyayang sapat sa kahinaan ko. Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, biyaya mo ay namamalas ko. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat na lang makilala ka ng lahat. Labis akong umaasa sa mga pangako mo na sa akin ka at ako'y di na mangangamba. Tutugunin lagi lahat ng suliranin ko, pati na ang hangay ng pusong ito. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat na lang makilala ka ng lahat. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, muli po Panginoon, nandito po kami upang Ikaw o Diyos ay bigyan ng kapurihan ng aming po mga buhay. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po Panginoon sa amin upang o Diyos ay maparangalan ang iyong pangalan. O Diyos, maraming pong salamat at dinudulog po namin sa inyo ang aming bansa. Samahan po ninyo kami, ang lahat ng mga frontliners, ang lahat ng mga aming pamahalaan, maging ang buong mundo, dinadalangin po namin. Lahat ng may mga sakit na COVID, kayo po Lord ang patuloy na gumabay sa kanila. Maraming pong salamat Ama. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magpatuloy mga kapatid sa sandaling ito at hinango po ang journal na ito sa aklat ng Pilipos na Kabanata 4, 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. At atin pong pinamagatan ito, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aalala or yung worry. Ano bang sinasabi ng Biblia? Ito po'y
At hindi po tayo exempted ng mga Kristiyano, at may mga pagkakataon na tayo po'y sobrang nag-aalala. Pero ano po bang sinasabi ng salita ng Diyos? Malinaw na itinuturo ng Biblia na hindi dapat mag-alala ang mga Kristiyano. So tinuturo po ng Biblia na tayo po ay huwag mag-alala. Sinabi niya doon sa Pilipos chapter 4 verse 6, sinabihan na tayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Lahat ng bagay na inaalala ng mundo, ang sabi ng Panginoon ay huwag tayong mag-alala. Kung meron kang isang mabigat na problema at suliranin sa mga sandaling ito, ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. So ibig sabihin po niyan, sagot ng Diyos ang iyong inaalala. Okay? Sapagkat sa halip, sabi doon, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So anuman ang ating inaalala, ipanalangin po natin. Una, makikita po natin dito ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol doon sa worry o pag-aalala. Tiniyak niya sa atin na nagmamalasakit ang Diyos sa ating pangangailangan. So ang Diyos ay nagmamalasakit anuman ang iyong kailangan. Kung ang kailangan mo pagkain, kailangan mo tubig, kailangan mo pananamit, kailangan ano ba mga bagay na kailangan mo nung binahagi doon sa Matthew chapter 6 beginning verse 25 hanggang 34, na yun pong mga bagay na yon ay inaalala yon ng mga hindi mananampalataya. Pero kapag ikaw ay mananampalataya na, ay dapat hindi na doon nakatuon ang iyong isipan at ang iyong puso sa mga bagay na ganon. Kaya distraction yon, katulad ng sinabi ko nga kahapon, yun ay dinidistract ni Satanas ng kaaway yung ating isipan sa mga bagay na panandalian lamang nawawala. At ang ating puso ay dinidistract din ng kaaway upang ang ating pag-ibig sa Diyos ay mabawasan. Huwag po tayong mag-alala sa mga bagay na yun. Pangalawa, paano natin mapaglabanan ang pag-aalala? Okay, paano ba natin to labanan? Paano ba natin to ano ba yung dapat nating gawin? No? Sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, tinuruan tayo na anong gagawin po natin? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. No? Siya ang Diyos ang kumukupkup sa atin. Kapag ang lahat ng ating inaalala, lahat ng ating worries, ay lahat ng ating kabalisahan ay ibinigay natin sa Diyos. No? Kaya dapat hindi na tayo nag-aalala kasi binigay na natin sa Panginoon. Kumbaga, nanalangin na tayo, ipinanalangin na natin ang Panginoon na ang siyang bahalang kumilos sa ating mga buhay. At magtataka na lang kayo na lahat ng mga pagpapala na nais niyong mapunta sa inyong buhay dahil sapagkat sumusunod kayo sa Panginoon ay binibigay at ipinagkakaloob ng Panginoon sa iyong buhay. Pangatlo, walang malaki o maliit na pag-aalala na hindi niya napapansin. Okay? Siya yung kumukupkup, siya naman ang pumapansin ngayon sa maliliit at malalaking bagay na ating itinulog sa Panginoon. Kung ibibigay natin ang ating mga suliranin sa Diyos, ipinangako niya na bibigyan niya tayo ng hindi malirip na kapayapaan. Yun yung sinasabi doon sa verse 7 ng Pilipos chapter 4, na bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos na hindi malirip na kapayapaan. Sabi nga doon sa John chapter 14 verse 27, ang kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan. So, sa Diyos ay hindi malirip na kapayapaan ang mag-iingat sa inyong puso, sa inyong pag-iisip. Kaya hindi ka madidistract. Kasi ibig sabihin, sa kabila ng meron kang suliranin, mga pagsubok sa buhay, meron kang kapayapaan. Meron na hindi mo kayang unawain.
sapagkat ang kapayapaan na yon ay hindi galing sa atin, hindi galing sa kanino paman na nagsabing tayo'y susuportahan, kundi yung kapayapaan na yon ay galing sa ating Panginoon, galing sa Diyos. Hindi kayang ilarawan, hindi kayang maisip, hindi kayang bigyan ng anumang paliwanag. Yung kapayapaan na yon ay hindi kayang ipaliwanag ng tao. Diba? Kaya kapag mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan, pag-ibig ang iyong buhay. Bilang pangwakas, sa mga taong hindi nakakakilala sa ating tagapagligtas, ang nag-aalala at nagbabalisa, yun ay bahagi ng kanilang buhay. Yung pagkabalisa, yung pag-aalala, ay bahagi ng buhay ng mga hindi mananampalataya kay Kristo. Ngunit ang mga nagbigay ng kanilang buhay sa Kanya o sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingahin. Yan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at masusumpungan kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan ang sinabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Sabi doon ng Panginoon, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po sa Philippians chapter 4 verse 19. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos ay ibibigay niya ang lahat, no? Lahat ay ibibigay ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Sagot ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Sagot ng Diyos ang ating buhay. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Manny Joso. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel upang patuloy po tayong makapagbahagi at makatanggap po kayo ng mga salita ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga salitang aming nabitiwan sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.